Honas, Kabanata 3. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Honas na ikalawa, na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroong ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Sa gayoy, bumangon si Honas, at naparoon sa Ninibe, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninibe nga ay totoong malaking bayan, na 3 araw na lakarin, at pumasok si Honas sa bayan na may 1 araw na gumagala, at siya'y sumigaw, at nagsasabi, 40 araw pa, at ang Ninibe ay mawawasak, at ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos, at sila'y nangaghayag ng ayuno, at nangagsuot ng kayong magaspang, mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninibe, at siya'y tumindig sa kanyang luklukan, at hinubad niya ang kanyang balabal, at nagbalot siya ng kayong magaspang, at naupo sa mga abo, at kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninibe sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao, na sinasabi, Huwag lumasa, maging tao ni hayop man, bakahan, ni kawan man, ng anumang bagay. Huwag silang magsikain, ni magsiinom man ng tubig, kundi mangagbalot sila ng kayong magaspang. Ang tao, at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang lakad, at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi, at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit, upang tayo'y huwag mga matay? At nakita ng Diyos ang kanyang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila, at hindi niya ginawa.